Good day mga kamots, welcome back to our YouTube channel. Narito nga tayo sa Suzuki Caloocan dahil after nga ng successful launching Suzuki para sa Suzuki Raider na Raider Pro and then Suzuki Raider. Nilapag na nga rin nila dito sa kasang ito mga kamots yung dalawang bagong model ng Suzuki Raider na yan. So nasa harapan na natin ngayon itong pinakabagong Suzuki Raider Pro. Alamin natin mga kamots kung ano-ano mga specs na tinataglay nito. At balita ko marami daw bumabatikos dito sa motor na ito. So alamin natin kung bakit. Kaya naman huwag na natin patagalin pa yan. Simulan na natin. So this is the all-new Suzuki Raider Pro. Wow! Yung pinakabago, isa sa dalawang pinakabagong underbone na labas coming from Suzuki na in-expect ng karamihan ngayong 2025 na halos kamukha nga daw mga kamots ng Suzuki Gixxer na 150. Bakit nila nasabi? Kasi dahil dito sa headlight niya. Ayan o. Kung titignan nyo kasi mga kamots yung headlight ni Suzuki Gixxer 150 tsaka itong bagong Raider Pro is halos magkamukha. So ito bibigyan ko kayo ng idea. So meron sila ditong Gixxer na 150. So ito yung 155. Ito yung pinaka headlight niya. Kung titignan nyo, halos kamukhang-kamukha dito sa bagong Raider Pro na parang magkambal nga sila mga kamots pag pinagtabi mo. Pero madidistinguish mo magkaiba sila kasi sa Gixxer medyo parang sports naked bike ang dating nito. Ito naman is underbone type. Ayan. So kaya maraming bumabatikos dito mga kamots, no? Nung unang nilaunch to or unang pinost ito ni Suzuki Philippines, itong bagong Raider nila, na parang hindi nga daw masyadong pinag-isipan yung design kasi yung headlight ni Suzuki Gixxer kinabit lang dito sa Raider Pro na bago na ito. Pero kung titignan mga kamots, parang astig na rin na matignan yung bagong Raider Pro na to, no? Malaki yung headlight niya, of course, and then yung turn signals niya nakahiwalay din. So iiwasan nyo na lang na mabali itong turn signals niya. Ayan, so medyo mataba kasi itong turn signals niya rito, and then takaw bali talaga siya. Naka-bulb type pa rin po yung turn signals niya. So mas maganda siguro kung ginawa na itong LED ni Suzuki, no? Since naglabas na rin naman sila ng bagong version. And then LED naman yung headlight niya. Ayan, so napakalaki mga kamots, no? Ayan, so dito nakalagay yung signature logo ni Suzuki. Ayan. And then ito palang nire-review natin ng kulay is matte silver na may halong neon green, ayan, or light green. Ang nakalagay dito is Suzuki, and then Ride Connect edition mga kamots. Ibig sabihin, yung cellphone mo rito is pwede mo nang i-connect dito sa motor na ito. Wow! So, Ride Connect edition, and then keyless system. Ayan. So naka-keyless na po yan. Signature emblem na Raider na nakalagay is Raider Pro. And then dito naman sa taillight niya, I must say na wala namang binago sa design, maliban lang sa turn signals niya na nakahiwalay na rin dito sa likuran. So mas maganda siguro kung hindi na rin ginalaw ni Suzuki yan, itong turn signals niya. Kasi para sa akin, mas okay yung naka-integrated na turn signals, yung nakasama mismo sa headlight and then sa taillight, para wala na tayong aabalaan, baka may bali pa dyan. Para sa akin, is a disadvantage nga siya talaga siya. Kasi takaw bali nga talaga siya. Meron pa rin siyang built-in plate light dito, and reflector na color red dito. Naka-disc brake pa rin sa likuran. Sa tambucho ay mas say na wala namang binago sa design. Pagdating naman sa passenger foot peg, so naka-clip-on siya rito, and then naka-alloy. And then ito naman yung makina niya na napakaganda ng kulay. So dito naman nakapwesto yung radiator niya. Dito pa rin sa may bandang part na to, sa may likod ng telescopic fork niya. Alright, so proceed na kaagad tayo sa sukat ng gulong nitong pinakabagong Suzuki Raider Pro. So sa harapan, ito ay gumagamit ng 70 by 90 by 17 inches. Sa mugs niya, naka matte black paint finish pagdating sa ganitong kulay. Sa design, I think wala rin namang binago sa design. Ganun pa rin yung design ng mugs. Yung kagandaan dito, dinagdag na rin dito ni Suzuki sa wakas yung braking features na ABS or anti-braking lock system. So, wow! ABS na po ito, pero sa harapan lang mga kamos, no? Sa likuran, ordinary disc brake lang tayo. Okay na rin mga kamots, kahit paano itong bagong Raider is naka-ABS na, itong Pro version. And pagdating naman sa sukat ng gulong niya sa likuran, ito ay gumagamit ng 80 by 90 by 17 inches. By the way, naka-tubeless type pa rin po ito, harap at likuran. And then pagdating sa tire brand, ang ginamit ni Suzuki dito sa bagong Raider Pro
is IRC tires. Napakanipis ng gulong niya. Hindi na ako magtataka kung bakit napakatulin ng Raider kasi yung gulong na ginagamit ni Suzuki is manipis. Pagka manipis kasi ang gulong, mga kamots, o hindi siya ganun kalapad, ibig sabihin hindi siya ganun kabigat, and ibig sabihin mas matulin siya when it comes to magaan ang handling pagka manipis ang gulong. So, sa upuan naman niya, ganun pa rin naman siya, manipis pa rin siya. Na grab bar naman niya, ito, naka matte black paint finish. Underseat niya, wala siyang compartment, mga kamastos. Kumbaga, nandito na yung lagayan ng, nandito na yung tangke, and then, nandito na yung lagayan ng baterya. So, sa fuel tank capacity naman, mga kamos, ayon kay Suzuki, meron pa rin itong fuel tank capacity na 4 liters. Kagaya pa rin sa dating version ng Raider. Ayon kay Suzuki, itong bagong Raider Pro at yung bagong Raider R150 ay kaya nang tumakbo is 50 kilometers. Mas matipid na ngayon yung fuel consumption nitong bagong Raider. So dito, meron siyang compartment na maliit. Ayan, so itong takip na yan. And then, ito yung pinaka mismong compartment niya na pwede lang natin paglagyan ng mga barya-barya, motorcycle gloves. Ayan, so cellphone, I think, kakasya naman siya pero hindi yung ganong kalaking cellphone. Siguro mga iPhone lang po pwede dyan. Ayan, kasi medyo makipot tong ano niya, yung compartment niya rito. And then, dito na rin mga kamos nakapwesto yung power socket niya. Na isa sa mga dinagdag ni Suzuki dito sa bagong Raider. Ang ibig sabihin nun, convenient na rin siyang gamitin kasi pwede na rin siyang gamitin as a power source ng mga gadget natin like cellphone. And then, may pang-charge na rin yung mga cellphone natin, lalo-lalo na kapag nagmamapa tayo. Ayan. So, hindi na tayo mangangambad na baka malobat yung mga cellphone natin. And then, pwede na rin siyang gamitin as hanap buhay. No, kung ang hanap buhay nyo is Move It, Rider, Angkas, Food Panda, ayan, pwede na rin kasi meron na rin siyang built-in power socket dito. So, hindi mo na kailangan magpakabit pa. Naka-keyless system na po siya dito sa Raider Pro na version. Keyless entry na rin, hindi na ganun kadali manakaw itong motor na ito kasi naka-keyless na rin po siya. Kakaiba na rin yung itsura ng handlebar niya. Sa mga buttons and switches, sa left side meron tayo ditong high beam, low beam, turn signals left and right, and then busina. Dito naman sa right side, andito lang yung electric push starter. By the way, mga kamos, isa sa mga tinanggal dito ni Suzuki dito sa bagong Raider Pro is wala na siyang kickstart. Ayan, so wala na po itong kickstart, itong bagong Raider Pro. Sana ni-retain na lang din ni Suzuki yon para kahit paano pagka pumalya yung baterya natin dito sa Pro version ng Suzuki Raider, may pang backup pa tayong pang start. So, iba na rin yung design ng hand grip na nilagay ni Suzuki dito sa Raider Pro. Sa bar end, naka-alloy bar end pa rin tayo dito na naka-gloss black paint finish. Sa mga levers naman niya, naka-matte black paint finish. Then lastly, mga kamos, dito sa instrument panel niya is iba na rin yung itsura. Ayan, so naka-activate na to. Papakita ko sa inyo yung itsura ng instrument panel niya. Ayan. So I think para mas pinalaki yung itong ano niya, yung instrument panel niya ng kaunti lang naman mga kamos, no? Pero sa design ng instrument panel niya, nag-iba na yung itsura mga kamos, no? Iba na yung itsura ng instrument panel niya. Sa mga button nitong instrument panel niya, dito matatagpuan sa gilid. Ayan. So mode and select. And then ito naman yung itsura ng headlight ni Suzuki Raider Pro. So, napakaliwanag ng buga kung makikita nyo. Ang wala nga lang dito is built-in hazard. So, hindi pa rin nilagyan ni Suzuki ng built-in hazard itong bagong Raider. And then, ito naman yung itsura ng taillight ni Suzuki Raider Pro. As I expected, ayan, so wala na nga dito yung turn signals niya. And then, ito na yung turn signals niya na nakahiwalay. Alright, so yan po yung looks and appearance itong pinakabagong Suzuki Raider Pro version. Alamin naman natin ng iba pang mga engine specs at features na dinagdag dito ni Suzuki dito sa bagong underbone nito na Suzuki Raider Pro. Ang pinakabagong Suzuki Raider Pro ay mayroong 147.3cc engine displacement, 4-stroke single-cylinder naka-dual overhead cam with 4 valves. Sa kanyang max power at max torque ay halos wala namang masyadong dinagdag dito si Suzuki na mayroong max power na 18.1 HP at 10,000 RPM. Habang ang kanyang max torque ay meron pa ring 13.8 Nm at 8,500 RPM. Kaya naman nananatili pa rin ang titulo nito
bilang isang king of the underbone. Para sa kanyang fuel system, naka-fuel injected pa rin po ito, habang kanyang cooling system, ito po ay naka-liquid cooled pa rin. At dahil wala na nga po itong kickstart, pinapagana na lang po ito ng electric push starter para sa kanyang starting system. For the driving system, of course, gumagamit pa rin ito ng chain and sprockets. At para sa kanyang transmission system, meron pa rin po itong hanggang 6-speed na naka-full manual clutch. At ayon pa kay Suzuki, itong pinakabagong Suzuki Raider Pro ay equipped na rin ng sleeper clutch para sa agresibo and yet smooth performance kapag nagpapalit ka na ng gear dito sa motor na ito, na isa rin sa mga gustong-gusto ng mga pro rider. For the suspension, sa harapan equipped pa rin po ito ng telescopic fork at naka-centered monoshock naman pagdating sa likuran. For the braking system, of course, pares pa rin equipped ng hydraulic disc ang preno nito harap at likuran. At sa wakas nga, itong bagong Raider Pro ay nilagyan na rin ni Suzuki ng pangmalakasang braking features tulad na anti-braking lock system or ABS. Pero disclaimer lang mga kamot, sa harapan lang po ang ABS neto. Pero at least kahit papano ay meron na tayong maasaang braking features dito sa Suzuki Raider Pro. At bukod nga sa nakakiles na ito at naka-single ABS pa, ay meron na rin itong features na Suzuki Ride Connect, na kung saan ay pwede mo na rin i-connecta ang cellphone mo rito at para mapagana mo na rin ang navigation system dito sa bagong Suzuki Raider Pro. At para naman sa kanyang dimensions, meron itong overall length na 1955mm, overall width na 675mm at overall height na 980mm. At meron naman itong seat height na 765mm, habang ang kanyang ground clearance ay 150mm. At ang kabuuang bigat naman nitong bagong Suzuki Raider Pro ay 115 kg, na isa rin sa mga nagbibigay dahilan kung bakit napakatulin ng Suzuki Raider, dahil nga sa napakagaan nga lamang nito, considering na 150cc ang makina na nilagay ni Suzuki sa mga Suzuki Raider na ito. At yan ang engine specs at iba pang features nitong pinakabagong Suzuki Raider Pro. Kaya naman alaman na natin ang cash price at installment price nito dito sa Suzuki 3S Caloocan as of November 2025. Alright, so proceed na tayo sa cash price at installment price ito pinakabagong Suzuki Raider Pro. So magkano nga ba ito dito sa Suzuki 3S Caloocan? Cash price po niya mga kamos, ito po yung nagkakalaga ng 148,200 pesos. Ayan, so hindi hamak na mas mahal dun sa kasabay nitong lumabas na Raider Blade or Raider R150 Blade. Ayan, so dahil sa mahal to mga kamos, kasi nga naka-keyless na rin siya and then meron na rin siyang features na ABS. Hindi na nakapagtaka kung bakit mas mahal siya kaysa dun sa Raider Blade. Ayan, so 148,200 pesos po ang kanyang cash price. And then kapag kinuha nyo to ng cash, meron kayong previous na makukuha, 3 years registration na LTO, and then free helmet, and then free jacket coming from Suzuki, and then free Suzuki oil, 2 liters. Ito po yung oil nila mga kamos na pa-previous. Ayan, so ang tatak po nito ay sa Easy Star. So dalawang ganito mga kamos na makukuha nyo kapag kumuha kayo nitong bagong Raider Pro, and then yung Raider R150 na Blade version. Hindi lang yun mga kamos, meron pa silang binibigay dahil bare months at mag-December na, meron silang binibigay na previous na 500 worth of groceries. Ayan, so grocery pack mga kamos na pang Noche Buena. Isa ang laman nito is fruit salad, macaroni, ayan, cheese, ayan, pancit. Ayan, so marami pang iba mga kamos na laman to sa loob. So worth 500 pesos po itong grocery na ito. So kasama to sa mga previous na makukuha nyo kapag kumuha kayo ng Suzuki Raider Pro at Suzuki R150 Blade. Sa installment price, unfortunately mamos sa ngayon, wala pang available na installment price dito sa bagong Raider Pro version at dun sa Blade version. So kaya mag-alala mamos dahil magkakaroon na rin naman ng installment basis nito. So mag-abang-abang lang kayo sa advisory ni Suzuki 3S Caloocan. Yan po yung cash price nitong pinakabagong Suzuki Raider Pro. Yan, so sa mga nag-aabang nito at gusto magkaroon nitong bagong Raider Pro, yan, so mag-message na lang kayo sa Suzuki 3S Caloocan. Ito po yung Facebook page nila para makapag-inquire kayo. So as of November, meron pa mga dumating ditong units ng Suzuki. Itong Suzuki Raider Pro at yung Suzuki R150 Blade version na isusunod natin sa episode ng ating YouTube channel. Yan. So bago ko tapusin itong vlog na to, gusto ko ulit magpasalamat of course kay Ma'am Mavic na branch manager nitong Suzuki 3S Caloocan, and then kay Sir JC, and then kay Sir Pereira nag-assist sa atin para i-review itong pinakabagong Suzuki Raider Pro.
Abangan nyo naman susunod mga kamo sa YouTube channel natin, yung vlog natin regarding sa Suzuki Raider 150 Blade version. So muli maraming salamat sa inyo. Stay safe, ride safe always.